Mabuhay at maligayang pagbabalik sa isa na namang episode ng Anino sa Dilim, ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Ako nga pala si Mama Creep at ngayong episode sisilipin natin ang isa sa mga pinaka-controversial na story na nabasa ko. Ang kaso ni Carl Tanzler at ang kanyang obsesyon kay Maria Elena Milagro de Hoyos. Kung sa tingin mo ay nakakatakot na ang ordinaryong selos o obsesyon sa mga kwento natin dati, humanda ka. Dahil sa kasong ito, umabot ang obsesyon sa isang antas na halos imposibleng isipin ng marami. Bago ang lahat, maraming salamat kay Kea sa pag-edit ng video. Maraming salamat at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat dahil nandito kayo. O siya, simulan na natin. Si Carl Tanzler ay ipinanganak noong February 8, 1877 sa Dresden, Germany. Bata pa lang siya, nagsimula na siyang magkwento ng mga kakaibang pangyayari sa buhay niya. Ayon sa kanya, nakakita siya ng mga vision mula sa kanyang namatay na ninuno na si Countess Anna Constantia von Cosel. At sa pangitain na ito ay ipinakita ni Countess Anna kay Carl Tanzler ang mukha ng kanyang tunay na pag-ibig. Isang mala-exotic na babae na may itim na buhok. Ang pangitain na ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya at tila naging gabay sa kanyang mga desisyon at obsesyon sa buong buhay niya. Nang si Tanzler ay lumaki, naglakbay siya papuntang India at Australia at kalaunan ay nakarating siya sa United States. Ngunit bago pa man niya nilisan ang Germany, nagpakasal siya kay Doris Schaefer noong bandang 1920. Nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Aisha na ipinanganak noong 1922 at Clarista na ipinanganak noong 1924, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw noong bata pa lamang ito dahil sa diphtheria. Noong February 6, 1926, naglakbay si Carl mula Rotterdam, Netherlands, patungong Havana, Cuba. At mula roon, siya ay nagtuloy sa Zephyr Hills, Florida, kung saan nanirahan ang kanyang kapatid. Kalaunan ay sumunod rin sa kanya ang kanyang asawa at anak. Ngayon kahit mayroon ng pamilya si Carl Tanzler, meron na siyang asawa at anak, ay naisipan niya pa ring iwan sila noong 1927 para tumira sa Key West, Florida. Dito, kumuha siya ng trabaho bilang radiology technician sa US Marine Hospital, gamit ang bagong pangalan na Carl von Cosel. Dito sa hospital ng Key West, nakilala niya si Maria Elena Milagro de Hoyos, o mas kilala bilang Elena. Isang local na Cuban-American na babae na dinala ng kanyang ina para sa isang check-up. Sa unang tingin pa lang, naniwala si Carl Tanzler na nakita niya na ang babae mula sa kanyang mga pangitain noong bata pa siya. Para sa kanya, tila nagkatotoo ang kanyang pangarap. Ngunit, sa kasamaang palad, si Elena ay na-diagnosed na may tuberculosis. Isang sakit na halos laging nakamamatay noong panahong iyon. Si Carl na nasa kanyang mid-40s at may asawa at anak ay nagdesisyong gawin ang lahat upang iligtas ang kanyang dream girl. Again, mind you, may asawa at anak na to si Tanzler na tinakasan niya lang. Ngayon, sinubukan ni Tanzler na gamutin si Elena gamit ang iba't ibang treatments, remedies, x-rays at iba pang medical equipment na dinala niya mismo sa tahanan ng pamilya Hoyos. Dito pinagmasdan niya rin si Elena ng sobra. Binigyan niya rin si Elena ng mga mamahaling regalo, alahas at damit at di umano'y ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya. Lahat ito sa pag-asang sana ay magustuhan rin siya ni Elena.
Ngunit malinaw na hindi siya minahal ni Elena sa parehong paraan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, namatay si Elena dahil sa tuberculosis sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Key West noong October 25, 1931. Si Tanzler ang nagbayad sa kanyang libing at sa pahintulot ng pamilya, ipinagawa niya ng isang above-ground mausoleum sa Key West Cemetery si Elena. Isang lugar na halos gabi-gabi niyang binibisita. Sa mga narinig natin, mapapagtanto natin ang unang senyales ng hindi pangkaraniwang pagkahumaling ni Carl Tanzler. Ngunit, hindi nagtatapos doon ang kanyang obsesyon. Dahil noong April 1933, ginawa ni Carl ang isang bagay na halos hindi kapanipaniwala. Kinuha niya ang bangkay ni Elena mula sa kanyang libingan. Ginamit niya ang isang laruan na kariton para dalhin ang katawan sa kanyang tahanan. Ayon sa mga ulat, sinasabi ni Carl na nagpakita daw sa kanya ang espiritu ng multo ni Elena nang siya ay umuupo sa tabi ng kanyang libigan habang inaawitan niya ang bangkay nito ng kanyang paboritong Spanish songs. Sinasabi rin ni Carl na madalas na sabihin ng espiritu ni Elena na kunin niya raw siya mula sa libingan. Nang magtagumpay siyang dalhin ang labi ni Elena sa kanyang tahanan, si Tanzler ay gumamit ng wire at coat hangers para pagdugtungin ang mga buto nito. Nilagyan niya din ng glass eyes si Elena at silk na binasa sa wax at plaster of Paris upang palitan ang mga nasisirang balat. Ginawa niya ang wig mula sa buhok ni Elena na for some reason ipinagkaloob sa kanya ng ina ni Elena. Dinamitan niya rin ang katawan ni Elena ng mga alahas, damit at guantes at inilagay niya ito sa kanyang kama. Upang mapabagal ang pagkabulok at mabawasan ang amoy, ay gumamit din si Tanzler ng napakaraming pabango at mga disinfectant. Ngayong alam na natin ang simula ng obsesyon ni Carl Tanzler kay Maria Elena, dumako naman tayo sa punto kung saan ang kanyang lihim ay tuluyang natuklasan. Noong October 1940, narinig ng kapatid ni Elena na si Florinda ang mga bulong-bulungan na si Tanzler daw ay natutulog kasama ang bangkay ng kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Florinda sa kanyang narinig, kaya naman ay pinuntahan niya si Tanzler sa bahay na ito upang kausapin. At dito, tuluyan niyang natuklasan ang bangkay ng kanyang kapatid sa bahay ni Tanzler. Sa katotohanan, actually nahuli rin daw tong si Tanzler na sumasayaw kasama ang bangkay ni Elena sa harap ng bukas na bintana at nakita ito ng kapitbahay nilang bata. Matapos na mahuli ang kagagawa ni Tanzler, ay mabilis na tinawag ang mga otoridad at inaresto siya. Sinuri siya ng mga psychiatric professional at napatunayan na mentally competent siya para harapin ang kaso. Ang akusasyon, wantonly and maliciously destroying a grave and removing a body without authorization. Nagkaroon ng preliminary hearing noong October 9, 1940 sa Monroe County Courthouse sa Key West. Bagaman malinaw na may krimen na ginawa si Tanzler, ang kaso ay kalaunang na-drop dahil sa statute of limitations. Kasi lumipas na ang legal na panahon para siya'y maparusahan. Sa panahong iyon, ng publiko ay nahati ang damdamin. Marami ang nahumaling sa kakaibang kwento at tinawag si Tanzler na isang eccentric na romantic. Nakapagtataka man, may mga tao pa ring nakaramdam ng simpatya sa kanya. Sa tingin nila, siya ay isang lalaking na overwhelmed lang ng kanyang damdamin at obsesyon, kaya niya ito nagawa. Ngayon, matapos mahanap ang katawan ni Elena, ay sinuri ng mga doktor at pathologist ang katawan niya. At hindi ko to maintindihan kung bakit kailangan
Ipasilip nila ito sa publiko sa Dean Lopez Funeral Home. At dahil dito, dumalong humigit kumulang 6,800 na tao upang makita ang nakakatakot at misteryosong kaso. Ang kanyang katawan ay muling inilagay sa Key West Cemetery sa isang undisclosed location upang maiwasan ang karagdagang panghihimasok ng ibang tao at lalo na si Tanzler. Ang detalyeng ito ay nagdulot ng malalaking interes sa media noon, partikular sa Key West Citizen at Miami Herald. Ang publiko noon sa kabila ng kabaliwan na ginawa ni Tanzler ay tila humanga sa kakaibang dedikasyon at romantisismo niya. Isang malakas na halimbawa kung paano minsan ang obsesyon at karahasan ay nagiging fascination sa mata ng tao. Hindi maiiwasan na may mga taong nagsasabi na si Carl Tanzler ay nag-perform ng necrophilic act kay Elena. Ano ang necrophilic act? This is the act where you violate the body sexually or you have intercourse with a dead body. Habang may mga ganitong ulat, mahalagang tandaan natin na ang claim na ito ay lumitaw lamang dekada pagkatapos ng preliminary hearing at hindi maipakita bilang ebidensya sa korte noong 1940. Gayunpaman, ang ideya ay patuloy na lumalabas sa mga historical accounts at documentaries. Kahit natuklasan na ang kanyang lihim at naaresto na siya, hindi pa rin nagwawakas ang kwento ng obsesyon ni Carl Tanzler kay Elena. Kahit wala na si Maria Elena, tila hindi matanggal sa isip niya ang babae ng kanyang pangarap. Matapos maipakita sa publiko ang bangkay ni Elena, nakalaya din si Carl dahil sa expired na statute of limitations. Ngunit sa halip na bumalik sa normal na buhay, ay nagpatuloy siya sa kanyang obsesyon. Isang pagmamahal na lampas sa hangganan ng realidad at moralidad. Noong 1944, ay lumipat si Tanzler sa Pasco County, Florida, malapit sa Zephyr Hills. Dito isinulat niya ang kanyang autobiography na lumabas sa pulp publications na Fantastic Adventures noong 1947. Nanatili siyang malapit sa kanyang legal na asawa, si Doris, na tumulong sa kanya sa mga huling taon ng kanyang buhay. Hiwalay man sa tunay na Elena, gumawa si Tanzler ng isang life-sized effigy gamit ang death mask ni Elena. Ipinakita niya dito ang kanyang obsesyon sa pinakamalinaw na paraan. Nanirahan siya kasama ang effigy hanggang sa kanyang kamatayan noong June 3, 1952 sa edad na 75 years old. Natagpuan ang kanyang katawan 3 linggo pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa sahig ng kanyang bahay. May ibang mga ulat na nagsasabing natagpuan siya na parang nakahawak pa rin sa effigy ni Elena nang madiskubre ang kanyang katawan. Ngunit ang kanyang obituary ay naglalarawan na siya ay namatay sa sahig, malapit sa isa sa kanyang mga kagamitan. Kasi nakasulat sa obituary, a metal cylinder on a shelf above a table, in it wrapped in silken cloth, and a robe was a waxen image. Matapos ang kanyang pagkamatay, ang kwento ni Carl Tanzler at Maria Elena Hoyos ay naging bahagi ng cultural folklore at pulp magazines. Maraming manunulat at documentarist ang nagdagdag ng kanilang sariling interpretasyon. May ilan na sinasabing si Carl ay isang romantic o romantiko, at may ilan namang nagsasabing siya ay isang psychotic na person. Ngayon, kapag naisip natin ang kaso ni Carl Tanzler, tanungin natin ang ating sarili. Paano nagiging obsesyon ang pagmamahal? At kailan ito nagiging labag sa batas at moralidad? Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi laging nasasagot at ang sagot minsan mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!